Good morning po. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Ayan, nandito naman po tayo sa ating lingguhang pag-aaral ng Biblia. Welcome po sa lahat ng naririto. Welcome po kayo. Ayan. For our Sunday School. Ayan. Ang ating pong Sunday School ay may title na Ang Panginoong Jesus. Ayan. So, last Sunday ay iba ay wala. Ang aming napag-usapan tungkol kay Jesus Christ is ang kanyang pagiging Diyos. Ngayon naman, si Jesus Christ ay tao. Ayan. Yung kanyang pagiging tao, yun naman ang ating pag-uusapan. Tayo po'y manalangin. Bilang Diyos, nagpapasalamat po Panginoon sa umagang ito, Ama, sa patuloy pagsama mo sa amin, Lord, sa lakas ng katawan at taglay namin, maging sa oportunidad na makapag-aral ng iyong salita. Salamat po Diyos. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang pumagitna sa amin. Ikaw, Diyos, ang magturo, Panginoon, sa magitan ng iyong Espiritu, Panginoon. Lord, ako na iyong lingkod, gamitin mo ang daluyan ng iyong mga salita. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nung nakaraang linggo is, pinag-usapan natin, si Jesus Christ is Diyos. Ayan. At walang duda, Diyos talaga, He exists before. Before the creation, ako na, ganun. Bago pa si Abraham, naroon na siya. Ibig sabihin, nang pasimula pa'y naroon na siya. Then, nakita natin na lahat ng karakter or yung ng pagiging Diyos ay nasa Kanya. Yung omnipresent, omniscient, and ano ba yung isa? Omniscience, all-knowing, omnipotent, yung all powers, lahat kayang gawin, and omniscience is all-knowing. Omnipresent is present everywhere. Ayan. So lahat ng katangian na yun, yung tatlo, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So ngayon naman, yung kaniyang pagiging tao. Yung doktrina kasi, na si Jesus ay Diyos, may mga sekta o grupo na hindi naniniwala. May mga sekta din na naniniwala na tao lamang si Kristo. Ayan. So, tayo ay naniniwala po Diyos at naging tao. Ayan. Ang pag-usapan natin ngayon, paano siya naging tao. May mga naniniwala si Jesus ay Diyos, subalit hindi nila matanggap ang katotohanan na siya ay tao. Ay, Diyosika siya. Naikipag-debate yung iba. Minsan na inadahan itong sa mga pagkataasan ng boses. Si Kristo tao, si Kristo Diyos, nagtatalo sila sa kanya-kanyang prinsipyo. Pero ito pala yung totoo, Diyos siya 100% at tao din 100%. So, ang kanyang kapanganakan bilang tao, pinanganak siya ng isang babae. Ayan. So, para mapatunayan talaga siya isang tao, ipinanak siya ni Mary. Ayan. Sa Galatians chapter 4, verse 4 at Matthew 1:18 hanggang chapter 2, verse 11 ng Mateo, yun yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin nyo, yung Mateo, yung genealogy of Jesus Christ, yung anak ni, ganyan, yung mga pagkasunod-sunod hanggang sa ipinanganak si Panginoong Jesucristo. Ayan. Kung paano siya, mula sa lahi ni Abraham hanggang sa makarating sa kanya. Ayun. Then yung isa, siya ay lumaki na kagaya ng isang normal na tao. Meron siyang parents, si Joseph at si Mary. Then lumaki siya katulad ng paglaki ng ating mga bata. Katulad ng naranasan natin, nakaranas tayo ng lahat ng bagay bago tayo naging adult. Naranasan din ngayon. Sa Lucas, chapter 2, verse 40 at 2, verse 52. Lucas po, chapter 2, verse 40 at 2, verse 52. Ayan. Pumasa na tayo ng isang talata. Lucas chapter 2, verse 40. Sino pong makakabasa?
chapter 2, verse 14. Amen. Lukas 2:14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao pinanunod niya. Sa verse dito po. Sa 55:14. Ay, 2:42. Amen. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ayan. So, doon sa 40, pinanganak siya. Sa 52, siya lumaki. Ibig sabihin, natala sa Bible kung paano siya lumaki. At kung susubaybayin niyo yung kanyang kapanganakan, lumaki siya ng ordinaryong bata at naging katulong siya ng kanyang tatay. Yung tatay niya, si Pedro, ano? Si Jose pala. Ayan, si Jose. Tinitesting ko lang kung tulog o gising. So, si Jose, ang kanyang tatay, ang tatay niya ay magsasaka, ano? Si Jose magsasaka. Panday. Very good. Si Jose ay alwagi sa ibang salin or karpentero. At si Jesus Christ kasama niya sa pagkakarpentero nung panahon ng kanyang kabataan. Hindi po siya nag-aaral sa menso, kundi nagkasama siya sa trabaho ng kanyang tatay, si Jose. Ganun yung kanyang paglaki, katulad ng normal na bata, normal na tao. Naranasan niya. Lahat ng naranasan ng tao, naranasan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay magkatawang tao. Lahat yun. Ano ba yung naranasan ng tao? Nagugutom. Nagubuhaw. Napapagod. Nagagalit. Ano? Nag-overtake po. Ha? Nag-overtake. Nagkasakit. Nagkasakit pa siya doon. Parang wala nasulat. Ano? Nakaranas ng sakit. Sakit yung panghuhusga, palalait, ano pa? Pambubuli. Nasiyahan din siya, ano? Nagpunta rin siya sa mga kasalan, sa kana. Nagpunta rin siya sa birthday. Nagpunta rin siya sa may sakit. Dumalaw din. Dumalaw sa bilangguan. Nagpagaling ng may sakit. Ano pa? So lahat ng yun naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng naranasan ninyo, lahat ng naranasan natin, naranasan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y maging tao. Ayan. Siya ay napagod. John chapter 4 verse 6. Yan, nakaranas siya ng papaguran. Then siya ay nagutom sa Matthew chapter 4 verse 2. Kung saan tinuksubaga siya, ano? Nagutom siya. Ikaw ba naman ang hindi kumain ng 40 days and 40 nights? Yung nakaranas ng 3 days, hindi nakain. Siguro 1 meal, marami nakaranas, ano? So, nakaranas din siyang magutom. At naranasan din niyang manghina. Siyempre, kung nararanasan niyang mapagod, napapagod din siya. Naranasan din niyang manghina. Naranasan niyang magutom. So siguro, kung naranasan natin 1 meal or 2 meals, siya 40 days. Wow. Diba? Grabing gutom yun. Sino nakaranas ng 1 week na hindi nakain? Naranasan yun. So, ibig sabihin, lahat ng hirap, naranasan din niya. Nagutom, napagod, John chapter 4, verse 6. Nagutom, Matthew chapter 4, verse 2. At siya ay nakatulog. 8:24 ng Matthew. Nakatulog din siya, no? Nandun siya sa dulo ng bangka, pagod na pagod. Habang nagbiyahe, nakatulog din. Ayan. Tapos ano pa? Siya ay lumuha. John chapter 11, verse 35. Lumuha siya. Naranasan din niyang malungkot. Naranasan din niyang umiyak. Ayan. At naranasan din niyang tinukso. Ayan. Sa Hebreo chapter 4, verse 15, naranasan niyang tuksuhin. Ayan. Kung tayo, nakapace tayo ng tukso sa bawat sandali, wala naman siguro hindi sabi yan, nasa harap tayo ng pagdedesisyon every time, every moment. Ibig sabihin, yung tukso, pagsubok, nandun tayo, naranasan din niya yun.
Diba? Tinukso siya ng Diablo at sigurado ako mas mabigat yung pagtukso sa kanya o pagsubok sa kanya hindi katulad ng naranasan natin. Ayan. Then naranasan din niya ang makailangan ng kalakasan. Mark chapter 1 verse 35. Kung mapapansin nyo, hindi mabilis yung ating discussion kasi pwede nyo naman itong ma-review kasi nag-upload po tayo sa YouTube sa SEC or Shepherd Community Church, Taibuman. Makikita niyo po yung ating ginagawa doon kung gusto niyo ng further study. Makikita niyo po yun. So balik tayo. Si Jesus ay naranasan niya ng nangailangan ng kalakasan. So mapapansin natin dito sa mga talatang nabanggit, makikita natin na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo lahat ng naranasan ng isang normal na tao. Ayan. So, mapapansin natin, 100% naranasan niya maging tao. Ayan. So, sigurado, lapit natin sa Kanya, mauunawaan niya kung ano ang sitwasyon natin sa buhay. Bakit? Lahat ng naranasan niya. At saka baka mas higit pa yung Kanyang naranasan. Then, ang kanyang katangian bilang tao, sa Mateo chapter 1 verse 21, ay binigyan ng pangalang Jesus. Lahat ng ipinapanganak ay binibigyan ng pangalan. Kasi yan po yung unang-unang karapatan ng isang tao, ang siya ay mabigyan ng pangalan. At naranasan din yan ng ating Panginoon. Nung siya ay pinanganak, pinangalanan siyang Jesus. Ayan. At tinawag din siyang tao. John chapter 1, verse 30. Basa tayo ulit ng isa. John chapter 1, verse 30. Sino pong nakakita? Opo. Tapos yung isa po ay sa John chapter 4, verse 9. John 1:30. Opo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko ang dumarating nakasunod ko ay hindi pa ko sa akin sapagkat siya ay naroon na bago ko ay ang sunod po doon ay Gawa 2:22. Yung sunod na explanation ng verse na yun. Gawa 2:22. Mga Israelita, tingnan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Ang pinapatunayan nito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan. Amen. Ayan. At itinuring siyang isang Hudyo sa Juan 4 verse 9. So, yun yung mga patunay na siya ay nag-exist sa mundo bilang tao. So, no question, no na siya ay naging tao. Yan yung mga pinapatunayan ng Biblia na siya ay tao. Ito pa yung mas malalim na pagpapatunay. Siya ay merong katawan, body, incarnated or flesh. Meron siyang katawan. Matthew chapter 26 verse 12 at meron din siyang kaluluwa. 26:38 ng Matthew. Saan yan natin? Matthew 26 verse 38. 38 po. Meron siyang kaluluwa. Sino ba nakakuha na? Narinig ko na. Yan sinabi niya sa kanila, ako'y halos ng awatay sa hindi na kalungkutan, maghintay kayo dito at samahan niyo ako sa pagkakita. Then meron din siyang espiritu. So yung ating Panginoong Jesucristo, binubuo din siya ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Ayan. So, dito na po yun. Tapos na yung ating pag-aaral na si Kristo ay tao. And any question? Meron po kayong tanong? Wala. Naging tao po. Tao din siya at naging tao. Parehas din po yun. Kumbaga, human flesh, yung naranasan niya bilang tao, kaya siya ay
tao. Tinatawag din siyang anak ng tao. Iba yung tao. Yung tao. Iba kasi yung tao. Pero naging So, tao. Pinasamahan siya ng Diyos. para maging tao, human flesh. Ayan. Naging tao doon sa John chapter 1 verse. Kasi katulad talaga natin na tao. Pero yung kanyang kalikasan bilang tao, katulad din natin. Same as. Nung last Sunday, yung kalikasan niya bilang Diyos, nasa kanya lahat. Ngayon naman, yung kanyang kalikasan bilang tao, katulad din natin. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging tao, same as. Ngayon, ano naman kaya ang magiging problema kung siya ay tao lamang? Meron kayang magiging problema ito sa atin? Bakit po? Kasi sa pagiging tao na bilang kagaya natin, maraming trial, maraming problema, no? Ibig sabihin, sa pagiging tao niya, parang sinampalatayanan siya ng mga tao na naging tao lang siya. Pero sabi natin doon, ang Diyos ang nag-uibisay, ang Panginoon ay nagkatawang tao. Siga, yung mga tao na nagpagsabi, yung mga tao na lakang, yung Panginoon Isus ay naging tao lang, hindi yung Diyos talaga. Kailangan talaga doon, yung pagiging tao na, ang Panginoon Isus ay yun na rin. Ang kahinaan ay, siyempre, kagaya natin, may mga kahinaan tayo, pero yung Panginoon Isus, kapag naging tao siya, ay ipinakita niya sa mga tao na siya ay Diyos na kaya sa pumansa lumabasa at mga kasalanan ay ibig sabihin talaga ang Panginoon siya sa nagkatawang tao tapos siya ang Diyos talaga. So may mga ano po kasi, may mga nagtatanong o may mga tumataas na mga tanong sa kanyang pagiging tao. Kasi kung tao lang siya, diba, human. Lahat ng naranasan natin, naranasan niya. Meron siguro siyang hindi naranasan ang naranasan natin. Alam niyo yun? Sabi nga po ay ang Diyos daw po, hindi Tapos, ang Diyos, ako at ang Ama ay isa. So, kung siya ay tao lamang, ito kasi yung mag-a-arise na question. Kung siya ay tao lamang, nababaliran siya ng kasalanan. Diba? Kung siya ay tao lamang, meron siyang kasalanan, di ba? Di wala siyang kakayanang makapagligtas. Tama po. Kaya siya ay nagkatawang tao. Doon sa kanyang pagiging tao, nagkatawang tao, naranasan niya bilang maging tao. Lahat ng naranasan natin, naranasan niya. Pero yung hindi niya naranasan, yung magkasala, no? Hindi niya. Kasi hindi siya magiging karapat-dapat na tagapagligtas. Ayan. Kung siya ay tao lamang. So, kaya nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin, siya ay totoong Diyos. So, yung dalawang kalagayan, siya ay totoong tao at totoong Diyos. Hindi tayo argument dun sa si Kristo tao lamang. Yes, it is naging tao. Ingat brother din. Kaya sa pagiging tao, kaya maraming tao kasi na naniniwala sa Kristo ay tao lang. Ayan. So yung magiging problema kasi dyan, kung siya'y tao lang, lahat ng tao ay nagkasala. Ayan. Siya lang yung hindi. Kasi nagkatawang tao siya. Ayan. Ang kaligtasan kung hindi sa Diyos, ay si Jesus. Ibig sabihin, kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Hindi sa Diyos, magkakaroon ito ng malaking impact dun sa kaligtasan. Why? Hindi naman natin kayang iligtas yung ating kapwa bilang tao. Siguro pwede natin matulungan sandali. Pero yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa, hindi natin magagawa. Kung siya'y tao lamang, yun ang magiging problema. Kaya siya 100% Diyos din. Ayan. Di ba maraming mga sekta na naniniwala siya ay tao lamang?
May mga sekta din na naniniwala siya ay maliit na Diyos. Sa atin, mga Trinitarian tayo, Trinity, we believe in Ama, Anak, at Espiritu, yung tatlong persona. At the same, ay sila ay Diyos. Kung ano yung katangian ng Ama, yun din yung katangian ng Anak. At yun din ang katangian ng Espiritu. They are equally the same. Kung yung Ama is omnipresent, yung Anak omnipresent. Kung yung Ama is omniscient, yung Anak omniscient. Kung yung anong katangian, kung anong attribute ng Ama, yun din ang attribute ng Anak. Ayan. So, they are the same. Ayan. So, yung kanyang pagiging Diyos, hindi lang siya tao lamang. Pero nung siya naging tao, lahat ng naranasan ng tao ay naranasan niya. Ayan. And the question po, meron pa kayong tanong? Wala na? Wala na kayong tanong? Gets agad? How about, may nag-iisip kasing ganito, paano yung brother John? Diyos siya, tao din na yung kalahatian, hybrid. Hindi nyo naiisip? Tanong kayo, baka Hindi mo ganun ha. Hindi kalahating tao, hindi kalahating Diyos. 100% God. At nung siya naging tao, 100% tao. Ayan. May tanong pa? Kung walang tanong, kayo magsusunod sa other lesson kasi maaga pa naman. Malinaw po. Mabuti po yung bago natin iwanan, malinaw. Ayan. So walang tanong. Si Jesus ay tagapagligtas. Ayan. Siya po yung the only one Savior. Ayan. Wala na pong iba na tagapagligtas. Sabi nila, kung meron lang sanang iba, bakit si Jesus lagi yung inyong pinapangarap? Because Jesus Christ is the only gospel. Siya lang yung mabuting balita. Siya lang yung tagapagligtas. Wala na pong iba. Sa aklat po ng Gawa, chapter 4, verse 12, wala na pong ibang pangalan sa silong ng langit na sukat makaligtas ng tao kung hindi ang Panginoong Jesucristo. So, kung kayo lalabas, ang lagi niyong daladala dapat, lagi natin daladala yung gospel, which is si Jesus Christ. Meron tayong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay subong tagapagligtas. Chapter 3, verse 16 ng Juan. Ano ba nakasulat doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Linawin natin. Anong napansin niyo doon sa mga talatang yon? Yung unang napansin ko doon, yung great love of God. Yung napakalaking pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. A gift para sa atin. Ano ba yung inyong napansin? May napansin pa kayo? Meron ka akong napansin. Yung second part. Yung ang hindi sumampalataya, ano yun? Ay mapapahamak. So, dalawang bagay. Una, great love. Then, yung judgment. Second part. Pag hindi ka nampalataya, sabi ni brother mo yun, shoot sa balati. Diba? Wala nang pag-asa pag hindi sumampalataya. Yun yung John 3:16. Siya lang yung only Savior. Ngayon, kung hindi sumampalataya ang isang tao, ano na matitira? Perish, ang sabi doon. Kapahamakan. Yan. Then yung sa 17 ng chapter 2 ng John, yun yung layunin kung bakit isinugo ang anak ng tao, anak ng Diyos. Diba tinatawag din siya anak ng tao, anak ng Diyos. John chapter 3 verse 17, sino nakabasa? Pinadala?
Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, hindi upang iligtas ito sa pamamagitan. Amen. So yung only purpose niya, nung isensi sa mundo, sinugo ng Ama, is iligtas ang mundo. Hindi hatulan, ano? It's not condemned. Di ba nung nangangaral siya, pumunta siya doon sa mga makasalanan, di ba? Kasi, hindi naman talaga i-condemn ang tao, kundi upang iligtas. So yung lahat ng ginawa niya is to share the gospel. Ano yung ibig sabihin ng gospel? Mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Meron tayong pagkakataon na maligtas. That is the gospel. Yung good news. Meron tayong bahagi or magiging kabahagi tayo ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Ng libre, Sa John chapter 3 verse 17, ito yung purpose. Isinugo ang anak ng Diyos, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kung hindi upang iligtas. Yan. So may tanong kayo po. Meron kayong tatanungan sa mga verses na yan. Any idea? Si Jesus din po ay isang handog na alay sa ikaliligtas ng tao. Sa John chapter 10 verse 11, alam niyo po yung paghahandog sa Old Testament time, yung mga Israelita? Nagbabasa kayo ng Old Testament. Sino may Bible? Kung mababasa niyo yung mga history ng mga Israelites sa Old Testament, yung paghahandog sa kanila ay merong requirements. Nire-require isang taong gulang, walang kapintasan, di ba? Ibig sabihin, kung baga sa tingin ay perfect, yung handog. Si Jesus Christ, yun yung only perfect na handog. Ito na yung sinasabi natin kanina, na kung siya may kasalanan, hindi siya pwedeng ihandog para sa kasalanan. Di ba sa 6:23 ng Roma, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, kung mapapansin niyo yun, yung pwede lang ibayad na kamatayan doon sa kasalanan, yung walang kasalanan. Ito na po yun yung logic. Hindi mo pwedeng ibayad yung utang sa utang. Magiging doble yung utang. Napanood ko yun sa Facebook umiiyak daw yung nanay, sabi niya, Mama, alam ko bagong load ka sa asa. Oo nga, binahid ko sa card. Joke siya, di ba? Pero totoo. Pag ikaw ay nangutang, binayad mo utang, dalawa yung utang. So, ganun yung kalagayan, may tira po Ganyan yung kalagayan ng ating kasalanan. Kung ang ibabayad sa kasalanan ay kasalanan din, kasalanan pa rin. Si Jesus Christ, yun yung nag-iisang handog sa kasalanan, perfect and blameless. So, ibig sabihin, kung ako, ihahandog ko yung aking sarili para sa aking kasalanan, magpapako ako sa krus. Hindi pwede. Ano kaya ko, bakit hindi pwede? Dito tayo sa medyo kabataan, tanungin natin, bakit ako hindi pwedeng ihandog yung sarili ko para sa kasalanan? Tama po. Hindi pwede. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng ganon, ay sayang ang kanilang pagpapagod. Sayang, Hindi pala pwede. Kasi si Jesus Christ yung nag-iisang handog para sa kasalanan. Kaya nga pala din, yung kasalanan din yung napalo mo sarili mo dahil sabi yung sinis ka ng kasalanan. Kung pabayag ka ng kasalanan, paano mo mo, bawal din yung diba? At kasalanan din. Kasalanan din. Kung mapapansin niyo yung prayer na binigyan ng ating Panginoong Jesucristo, na patawarin kami, ay patawad kayo gaya ng pagpapatawad. Ano ba tawag doon? Patawad namin sa nagkasalanan. Ayun. Ibig sabihin, pinaparusahan mo yung sarili mo,
hindi mo mapatawad. Forgive yourself. Patawarin ka rin ng Diyos. Amen. Ayun. Pero gano'n din yung gano'n pagka bilang yung mga tao nila ay banata, Opo. nangangako sila. Ibig sabihin, yung mga tao gano'n kaya, ibig sabihin ay may kaligtasan pa rin kaya yun. Dahil yung kautosan ng Panginoon ay ba ang kasalanan ng tao. Sila talaga ay tinanggap nila Panginoon. Eh bakit yung sarili talaga nila? Yung act kasi po na yun is tinatawag nila na blasphemy. Pamungusong sa Diyos. Ginawa na ng Diyos, gagawin mo ba? Eh ang tanong, karapat-dapat ka ba? Diba? So, ibig sabihin, pamungusong po yun, pandagdag ng kasalanan, ika na. Pero kung siya'y mananampalataya sa Diyos, ng buong puso, at tanggapin niya, dapat ang Diyos, maliligtas din siya. Pero hindi sa ganong pamamaraan po. Tataligdan niya yung pamamaraan na yun para siya maligtas. Ibig sabihin, mali din yung ginawa nila yung maling pananampalataya. Mali po, maling pananampalataya. Kaya sabi nga ni Paul, kung mababasa niyo yung sabi ni Paul, I know whom I believe. Alam ko kung kanino ako nananampalataya. At I know what I believe. Alam ko kung ano yung aking pinananampalatayanan. Dapat po malinaw. Kasi pag mali yung ating pananampalataya, mali din yung pupuntahan. Diba? Kaya dapat po malinaw talaga yung sigurado tayo. Ayan, sinisigurado. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia to make it clear para maging sigurado. Ayan. Tuloy tayo. Ang kanyang handog para sa kasalanan ay sa Romans chapter 5 verse 8. Buksan natin. Yung sa John 10 verse 11, yung handog is voluntary. Ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili bilang handog sa kasalanan. Hindi po siya pinilit. Voluntary. Yung sa Roman naman, sino po nakakita? Chapter 5 verse 8. Kung mabilis-bilis magbasa. Opo. Roma 5:8. Ngunit pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na pinatay para sa atin nung tayo'y mga kasalanan pa. Ayan. So yung kanyang pag-ibig sa atin, tinatawag din niya na Vicarus. Yung pinatunayan ng Diyos, yung kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Mapapansin po natin, yung pag-ibig ng Diyos, kahit nung tayo'y makasalanan pa, Brother Moy, yung sinasabi kanina, na nagkakasala, mahal ba sila ng Diyos? Yes, mahal sila ng Diyos. At kanyang pinatunayan yon. So, kahit yung mga makasalanan, mahal ba ng Diyos? Yes. Ito yun na pinatunayan ng Diyos, yung pag-ibig niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya nga tayo iniligtas dahil mahal tayo ng Diyos. Diba? Then sa Gawa 17 verse 3, ang kanyang paghahandog ay kailangan. 17 verse 3. Diba doon sa Roma, ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. So, yung kasalanan, nagre-require po yun ng kabayaran. Hindi pwedeng hindi. Hindi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan merong mamatay para sa kasalanan. Isang taong walang kasalanan. Ayan. Nakakita niyo na ba Gawa 17 verse 3? Gawa 17:3. Pinapaliwanag niya at pinatutunayan na kinakailangang mag-usap ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapakayag ko sa inyo ay ang Kristo. Amen. So yung ipinapangaral dito sa aklat ng mga gawa, si Apostol Pablo, si Kristo, ang sabi niya, kailangan mangyari yung paghahandog. Bakit? Substitution. Kung walang mananagot dun sa kasalanan ginawa natin, tayo yung pagbabayarin. Ay hindi tayo pwedeng magbayad.
So, kailangan may managot. It is vital. Ibig sabihin, kailangan. Kasi, kung hindi niya inihandog yung kanyang sarili para sa kasalanan, walang pwedeng ihandog. Kasi, lahat na nga ng tao ay nagkasala, walang pwedeng ipalit. Diba? Siya lang yung nag-iisang banal. Diba? Na inihandog para sa kasalanan. Then yung paghahandog sa kanya is very violent. Napansin nyo? Yung paghahandog ng tupa dun sa mga Israelita, tinutusok lang siguro sa liig pinapatigis ang dugo. Pero yung handog na ginawa sa kanya, very violent. Anong napansin nyo? Nakapanood na kayo ng Passion of the Christ? Yung pelikula ng Passion of the Christ. Hindi ba? Search sa YouTube para mapanood nyo. Sinong nakarinig na ng pasyon? May nagpapasyon na kanta? Yan. So makikita mo din yung paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo, di ba? Ganun katindi yung pagbabayad niya sa kasalanan. Hindi lang basta binigti, pinagpasalan. Una ay hinagupit, 39 lashes. 40 po yun, minus 1. Kasi siya ay mula sa lahi ng Hudyo, kaya kulang ng isa. 40 dapat. Then walang nakaliligtas doon. Kalimitan na mamatay kapag dumaan ng ganong latigo. 39 po. 7 times. Ano po? Sa 7 uri ng pamalo, yung unang bugbog lang, pasak lang. Yung iyong sunod na yung mga kawil, wasak ang laman. Diba? Imagine yung buong katawan niya, durog na, sugat pa, ganun katindi yung bayad. Tapos hindi ito natapos, pinagpasan pa siya ng krus, pumunta ng Golgotha. Kung ordinaryong tao, o kaya wala siyang submission, hindi niya yung kakayanin. Kasi sasabihin ng tao, papatayin din lamang ikaw. Diba? Patay na. Ganun yung isip ng tao, diba? Pero siya hindi. Sumunod siya. Nagpasan siya ng krus, papunta ng Golgotha, diba? At hanggang sa ipinako sa krus. Siguro sa atin, massacre na ang tawag doon pagka gano'n. Hindi lang murder, di ba? Tignan mo, pinalo mo ng ilang beses, pinagpasan pa. Tapos, nung nandun na, ipinako pa sa krus. Yun yung nakakahiyang parusa sa kasalanan. Yung pinakamatinding parusa para sa kasalanan. Naranasan niya. Samantalang siya ay walang kasalanan. Diba? So napakatindi ng kanyang ginawa para tubusin ang tao sa kasalanan. Hindi po basta-basta. Hindi basta binigay yung buhay. O sige na, ito na, palit. Hindi ganon. Grabing hirap ang naranasan niya para sa iyo magkaroon ng kaligtasan. Ganon yung kahalaki ng halaga na ibinayad ng ating Panginoong Jesucristo para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, kung lagi nating maaalala yung mga bagay na yan, siguro, no turning back, hindi kayo susuko. Kasi yung ibinayad sa atin, napakalaking halaga, hindi lang basta buhay. Grabe yung naranasan niya. Diba? Kaya, ano pa naman yung konti nating naranasan? Halimbawa, nakaranas tayo 3 araw, walang masahin. Magkapaknot na ba tayo? Kunti lang yun, yung naranasan ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kasalanan natin. Napakalaking halaga, di ba? Hindi pa nga tayo nakaranas ng 3 days. Yung aking Panginoon, 3 days. Di ba? So yung yung ibig po natin sabihin dito, yung mga naranasan natin, napakaliit lang kumpara sa naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Para lang tubusin tayo sa kasalanan. Kasi, mahalaga tayo sa Diyos. Ang sabi na sa una natin nabasa kanina, hinihingin niya tayo kahit ang tayo'y mga makasalanan pa. Ayan. Then ano ngayon yung resulta? Substitution. Ipinalit. Dapat sana tayo yung pinarusahan, siya yung tumanggap ng parusa para sa atin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan.
Ayan. Ngayon po, meron po kayong tanong. Pasamantala natin puputulin ito dito. Next Sunday natin itutuloy. May katanungan po kayo kung paglilinaw. Tanong. Sige, any question? Welcome po dito. Yes. So yung tanong niya, pwede bang hindi daanan ng ating Panginoong Hesus yung hirap niya? Eh, Diyos naman siya, di ba? Pwede naman yung ma-chicken, di ba? Ilang instant ligtas na kaya. Pwede kaya? Sino gustong sumagot? Kasi Diyos siya di ba? May point eh. Diyos siya, pwede naman yung hindi danasan yung hirap Oo, di ba? Pwede naman yung pag-aanin. Pwede naman yung sabihin, uy, hindi ko yung mararamdaman. May super powers ako Kahit anong gawin mo, hindi tatalab sa akin yung pamalo Kasi yan po ay sinaway ng Panginoon Jesus. Sinaway ng Panginoon Jesus na mas lumayas at sa kalooban ng Diyos. Di ba yun yun? So sabi ni Pedro, wala dadaan muna ika sila yung mga term natin ngayon. Dadaan ika sa bangkay ko Sabi ni Pedro, tinaga ka na yung isa di ba? Papusok si Pedro, pero sabi, hadlang ka sa kalooban ng Diyos. So any idea, meron kayo? Pwede bang hindi niya danasin yun? Wala sa alang dadanasin dahil sa sabi nga malaking pag-ibig ng Diyos para tubusin yung kasalanan sa kaligtasan natin. Hindi po, kasi dun sa creation ni Adan at ni Eva, di ba? Huwag kang kakain ng bungang, ano yun? Hindi man nasanat yung bungang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pag kumain ka nun, walang salang ikay mamamatay. Kung mapapansin mo, ang hatol agad kamatayan. Ngayon, kailangang merong mamatay para doon sa kasalanan. Sabi nila, namatay ba nung sila Adan at si Eva? Hindi agad sila namatay physically, pero spiritual patay sila. Kaya kailangan daanan ng ating Panginoong Jesucristo yung nangyari para matubos, para makapagbigay ng buhay. Kasi yung batas na ibigay na kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Kailangan merong ibayad. Kung mag-i-exit siya, hindi walang magbabayad. Wala din. Hindi natin mararanasan yung kaligtasan. Why? Nag-exempted siya Ganun ay ayoko di ba? Kasi kailangan may magbayad talaga So lahat ng tao may kasalanan. Siya lang yung only Savior na pwedeng ibayad. Walang karapat-dapat Kung napapansin niyo, yung sinabi ng Panginoon, sinabi niya na yun. Hindi na yung pwedeng bawiin. So kailangan may magbayad. Siya lang yung only way. Kung hindi niya naranasan yun, in-excuse niya, walang kaligtasan tayo. Malinaw po. Ayan. Hindi pwede niyang iwasan. Doon na nag-pray nga siya kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero kalooban mo yung masunod. Alam niyang napakahirap Isipin mo, natakot din siya. Alam niya yung dadanasin niya, napakahirap. Kung maaari, ilayo mo ako sa sarong ito. Pero kalooban mo ang masunod. Ayun. Kasi, hindi nga aring hindi gawin. Ayan. Tapos yung kanyang ginawa, hindi naman siya pinilit, di ba? Voluntary. Kalooban mo ang masunod. Ayan. So, malinaw po. May tanong pa kayo? Kung wala na tayo manalangin. Ba't yung Diyos nagpapasalamat kay Panginoon sa mga katotohanan ng amin natunayan buwan sa Biblia? Ang madalangin namin na ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-encourage sa bawat isa
nagbibigay ng courage, Lord, na kapagpatuloy kami Panginoon sa iyong mission, Diyos. Dalangin namin na ikaw ang magbigay ng liwanag kung meron pa kaming munting madilim sa aming isipan. Lord, ang iyong Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, Lord, na lagi namin maalaala ang iyong mga sakripisyong ginawa mo sa aming buhay upang magkaroon kami ng lakas ng loob upang magpatuloy sa aming pananampalataya. Lord, maraming pong salamat sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.